Nako, may napakahalaga po kaming announcement sa kapakanan po ng ating buong bansa, Nelson. Ngayon po, meron tayong napakahalagang announcement, Nelson. Pahayag. Pahayag. Breaking news po sa Ayan pamamagitan guys, ng meron ng palatuntunan breaking news, sa breaking news, ganang breaking mamamayan. news, Tsaka breaking po, news. Sabi po ni from Nelson INC. tumanggap po ng bilin O, bilang mga kaanib Sige po na sa mga kapatid, Iglesia ni sabihin mo Cristo. na ano yung breaking At sa news na atin yan hong mga at kababayan, excited na ha? kami. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ng ano, Ulitin ko, kapatid, ha? dali, Ang mga dali, wag kapatid mo na po kami sa Iglesia ulitin. ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Dapat Wow, maintindihan niyo rin nakakagulat na ito, ay rally, para sa INC magrarally. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Ha? Tama. Dapat yun ang maintindihan Ang natin. Wala tayong INC po pinapanigan, ay kundi para lamang sa yung tama. pagkakaisa Okay po. at kapayapaan ng bansa. Ito sariling opinion ko na ito ay meron talaga mga tao kasi. May motibo ang motibo eh. Parang ayaw nilang makita, malungkot sila na makita ang bansa ay nagkakaisa eh. Nako, may napakahalaga po kaming announcement sa kapakanan po ng ating buong bansa, Nelson. Kapatid, ano, sabihin Ito yung sa mo na, kapakanan ano ng ba mga yan? nabanggit Ano natin nga, kanina, dali, no? dali, Opo. excited Yung mga na ako. naapektuhan ng mga pagtatalo-talo ngayon sa pamahalaan. Yung hindi ho naabutan ng serbisyo o kaya'y naantala o mga proyektong nababalam para sa mga mamamayan dahil abala nga sa kung ano-anong ginagawa dyan eh. Di ba? Nako, ayun, ang tanong ho tuloy sa ating mga kabayan mayroon bang magbibigay ng tulong sa amin dito? Kami sinalanta ng kalamidad? Ano bang dapat namin gawin? Samantalang yung mga leader namin nag-aaway-away po eh. Napapanood namin sa telebisyon mayroon hong kani-kanyang mga kaguluhan na pinagagawa eh. May kanya-kanyang mga posisyon Oho. at interest na isinusulong. Pero dito ho sa programa, gaya ng nabanggit na namin sa inyo, ay ang lagi naman kahit na i-review nyo yung aming mga mga episodes ng mga nakaraan, laging ang titingnan natin at lilimi-limiin natin sa bawat pagkakataon at sa lahat ng mga pangyayari, ano ba yung makakabuti sa higit na nakakarami. Diba? Nako. Ngayon po, meron tayong napakahalagang announcement, Nelson. Pahayag. Pahayag. Breaking news po sa pamamagitan ng palatuntunan sa ganang mamamayan. Mga kapatid, ayan ang termino natin, mga kapatid, mga kababayan, ipakishare nyo po itong ating YouTube Live, ito pong ating Facebook Live, kung saan man kayo social media account naka-follow, ipakishare nyo po ito para mas marami po makapakinig, makapanood, at nang sa ganon ay mapakinggan yung mabuti. Baka kayo ay tumanggap na rin ng tagubilin. Kami po kasi ni Nelson, bilang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay tumanggap tayo ng tagubilin, Nelson. Kaya bago mo lang banggitin yung tagubilin na yan, again, i-share nyo na po, pati yung mga vloggers na kaibigan natin, Nelson. Yung mga vloggers na nakatutok po sa amin. Ipaki-record nyo po ito, tsak, magugustuhan po ninyo itong ating announcement kayon. Napakalaki po nito, at baka mabigla kayo, manghinayang kayo kung hindi nyo po maire-record itong announcement natin ngayon. Okay, hindi nyo napanood. Diba? Oo, pero bago po yun, ay balikan muna natin ang mga pangyayari. Yan. Bigyan natin ng konting premise, Nelson. Background. Oo. Bakit ba naging abala? Diyan, kasi nakita mo, ang House of Representatives, halos araw-araw eh. Inaabot nga ng madaling araw kung minsan, naging abala sa kung ano-anong investigasyon, di ba? At kung ano-anong ginagawa. At ngayon ay may nakaumang pa na impeachment. Saan ba nagmula yan dyan? Ano bang pinagmula ng mga pangyayari ito? Nako, yun na nga po. Dahil sa ito po yan ang tag natin ito, yung awayan sa politika. Yun hong mga issue na ibinabato sa pangalawang Pangulo, dahil daw po sa ganito, sa ganyan, hindi na natin muna talakayan sapagkat alam naman yun ng ating mga kababayan. At nauwi ho yan sa napakatindi,
humantong sa, sa bantaan nandiyan eh. Diba? Sabi ng Vice President, pag ako namatay, may kinausap na ako para patayin din kayo. Sabi naman ng Pangulo, hindi namin palalagpasin yan, ha? Yung mga ganyan. At sa pamamagitan din ng mga mamamayan, nanawagan di ba? Sa ating Vox Populi, na dapat, hindi ganyan, di ba? Dapat sa inyong dalawa, bilang leader ng bansang ito, hindi nag-aaway. Dapat mayroong magpakumbaba. May mauna. At doon nga ho sa ating Vox Populi, kayo ho ang nagsabi, mga mamamayan Majority sa inyo nagsabi, ang dapat na manguna dyan para matigil na yung gulo ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero bitinin natin ng konti, Nelson. Ito, inihintay ko pa yung marami nating mga followers. Mamaya natin konting banggitin kung ano po itong i-announce natin na napakalaki. Ano ha? Pero nandun na tayo, ha? Doon sa nagpakumbaba na ang Pangulo. At anong mangyayari kasunod? Ayan po yung ating abangan. Yan, ano ha? Kaya, sige po, i-share niyo pa ha. Ngayon kasi nakatutok ka sa atin, parang 1,000 pa lang, Nelson Paabutin natin ng mas marami. Again, ano ha? Lalo na po sa mga kapatid. Mga kapatid, alam niyo na po, ibig namin sabihin, na nakatutok ngayon, ipakishare niyo po yung ating palatuntunan sapagkat kami po ni Nelson at ang iba pa nating mga kapatid ito tumanggap ng bilin, ng tagubilin. Na dapat to baka ay naninibago rin kayo at tsaka makakarating din sa inyo ito. Pero i-announce natin, mamaya konti, Nelson. Pasarapin lang natin ang ating kwentuhan. Ilatag pa natin itong mga bagay na ito, Nelson. Doon sa atin mga kababayan na nakikinig ngayon at nanonood sa pamamagitan po ng ating pag-broadcast na ito, kayo po, nung isang araw, naalala ko, Nelson, anong araw Biyernes ba natin na itanong yon? Na sino ba sa Pangulong Bongbong at sa pangalawang Pangulo ang dapat na magpakumbaba? Yun nga. Diba? Sa kapakanan po ng taong bayan. Yes. Diba? At mukhang halos 100% ang tumugon na nagsabing dapat ang Pangulong Bongbong ang magpakumbaba. Diba? Ang kagandahan nun, Jen, ang Pangulo ay nakikinig din naman sa mga mamamayan. Mukhang tayo nga, napakinggan ng Pangulong Bongbong sa punto na yan Dahil kinabukasan ay nanawagan ng Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, sa mga kongresista, kapwa liderato ng Senado at ng House of Representatives, na kung siyang masusunod, huwag nyo nang ituloy ang impeachment. Kasi wala naman anyang kwenta yan di ba? Ang binanggit niya yan yung storm in Actica. Baka pakihanap nyo nga yung aktual na sinabi ng Pangulo. Ayun, tama. Iparinig siguro natin. Marinig natin. Kasi baka nakalimutan na ng mga congressman. Yan. Dahil ngayon, Jen, may balita di ba, may naghahain ng impeachment complaint. Kahapon lang ba yun? Yes, kahapon. At ngayong araw, Tuesday yun ay may panibago na namang impeachment complaint na ipinail. Guys, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang Iglesia ay hindi po nakikialam sa politika. Pero dahil nga sa nangyayaring ito, na parang napapabayaan na nga po kung anong tunay na mga issue, ay nakialam po sila o hindi man sila. Kasi po, sa nangyayari ngayon ay parang napapabayaan na kung ano man ang dapat talagang unahin na problema sa ating bayan. Anong balita? Kasi hindi ko napanood yan Kasi po, sa nangyayari ngayon ay parang napapabayaan na Congressman Joel Chua dyan talagang Ang unahin House Committee on na Good problema Government. sa Ito ating ba bayan. si Teddy? Yung bagong nag-file. Gano'n. Tapos sino itong nasa gitna? Si Lisa Masa ba? Yes. Ba't pinayagan ng Kongreso na siguro kasama itong si Franz Castro ba ito? Yung naka-green. Yan. So ito yung nangyari kanina. Congresswoman Lisa Masa, tama ba yun? Ito, grupo ng makabayan to, na pinakikita natin sa television, Nelson. Grupo ng makabayan. Ito ba yung nangyari kanina? So ito yung second impeachment complaint, tama? Yan yun. Naku, talaga naman pala, no? Yun. Yun po pala. Hindi ko kasi napanood niya kayo Ano bang background ukol sa bagay na yon? Ito ay reaksyon na dyan ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson, Congressman Joel Chua. Ang sabi niya, dahil dalawa na nga yung
Dapat na sinabi niya, hindi, sabi ng Pangulo, wag na naming, hindi, baliwala yan. Hindi. Pero ang sabi niya, Jen, malaki daw ang posibilidad na pag-isahin na lang ang dalawang impeachment complaint bago ito isilalim sa pagboto. Ay, tama naman siguro, no? Oo. Kasi di ba, mayroon din mga ganyan dati na Isa na lang. pinag-isa Oo. at dinadala doon sa House Committee on Justice. Oo. Okay? Sisimulan daw ang proseso sa House Committee on Justice kung saan susuriin ang reklamo kung sufficient informed and substance o sapat ang forma at nilalaman. Oho. Pagkatapos ng investigasyon ng komite, kailangan itong maisumite sa Kamara yung report na may kasamang resolusyon sa loob ng 60 session days. Ayun. Pasuhin naman ito ng Kamara sa loob ng 10 session days. Pero yun yung kadaming araw nito. Sunod naman dito ang botohan kung tatanggapin ng articles of impeachment. Kailangan dito ang pagsang-ayon ng 1/3 ng miyembro ng Kamara. Kapag inaprubahan ng Kamara ang articles of impeachment, lilipat na ang kaso sa Senado, natatayo namang impeachment court. Kailangan naman ng 2/3 majority ng lahat ng senador o 16 sa 24 na senador para mahatulang nagsasala o mapatanggal ang opisyal na kinasuhan sinampa ng impeachment. Biruin mo dyan, halimbawa, itinuloy-tuloy nga nila ito. Buong taon na po tayong nakatali dito, hindi ba? At ito, Nelson, dagdag ko dyan, 75 grupong makabayan kasama daw po pala 55 grupo, 75 grupo ng mga complainants ang ikalawang impeachment laban po kay BP Inday Sara sa Office of the Secretary General diyan po sa House of Representatives. Ang ikalawang impeachment complaint laban po sa Vice Presidente ay nakasentro lamang sa impeachable offense na betrayal of public trust dahil sa hindi may paliwanag na paggastos ng confidential fund, intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Secretary pa ng DepEd. Inendorso daw po din Makabayan Representative, Makabayan Black Representative Arlene Brosas, Franz Castro at Raul Manuel. Yan. Ayon po dito kay Attorney Nery Colmenares, isa sa mga legal counsel ng grupo na minamabuti daw po nilang isang impeachable offense lamang ang isampa sa pangalawang Pangulo para madali pong matalakay ng Kamara ang dahilan sa kakulangan na po ng panahon. Ayan. Sa parte naman po ng tumanggap sa pagkatatanggapin niya ng House Secretary General, ito pong si Secretary General Reginald Velasco na dadaan daw po sa parehong proseso ng unang impeachment complaint laban po kay BP Sara. Ang ikalawang impeachment complaint alusunod po sa umiral na rules of impeachment ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ayun. So, yun nga ang pag-uusapan dyan, Nelson. Ito po yung nilalatag namin sa inyo, yung mga nangyari sa araw na ito. Ikalawang impeachment complaint. Yun. Ang tanong ko nga dito, Nelson, binabaliwala ba ng mga mababatas na ito ang naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na para sa kanya ay baliwala, hindi po dapat natin pagtuunan ng pansin ang impeachment na ito, bagamat hindi man siya nag-uutos, pero Pangulo nagbigay na ng pahayag ang Pangulo, di ba? Kahapon nga binabanggit ni Kong Dante. Tayo ba? Nagpahayag na yung Pangulo, hindi ba natin susundin? Ayun nga. Sa House leadership, hindi ba gagawa ng aksyon? Hanggang ngayon, wala pa statement. Wala pa pong statement si Speaker Martin Romualdez. At mukhang ang balita natin, Jen, ito naman, hindi natin sinasabing kumpirmado, pero mukhang yun na nga nangyayari. Pilit nila kinukumbinsi ang Pangulo na bawiin yung kanya naunang statement na no to impeachment. Meron ba mga statement doon, Makabayan Black, na kung pwede, abawin na ng Pangulong Bongbong yung kanyang payag na pakiusap na no to impeachment? Ang una nila sabi, dapat hindi ba kailamang Malacanang? Hindi na tama makikialam ang Malacanang kung sa move ninyo. Pero sa kapakanan ng taong bayan, Pangulo pa rin ang dapat na masunod. Dahil ang Pangulo dyan, nakikita niya kung anong mas makakabuti sa bansa. Ayun na nga. Hindi ba? Oo, kaya sinasang-ayunan natin doon ang presidente na
Kapag ka natuloy ang impeachment, matatali tayo dyan. Nako. At wala na tayong atugapagin, kundi ang impeachment na lang na yan. Di ba? Talagang ma-out of focus tayo dito, Nelson, ano ha? At dahil dyan, magkakaroon tayo ng Vox Populi. Ay, teka lang ha, hindi pa po namin ipinapahayag ha? Oo. Kung ano po yung tinanggap naming tagubilin, Oo. tinanggap naming mga bilin, ano ha? Makinig po kayo mabuti. Para hindi na tayo ma-out of focus. Yan, opo. Para yung kapakanan ng mga mamamayan ay mapanatili natin. Ha? Ibig sabihin ay mabigyan sila ng tamang serbisyo ng gobyerno. Yan, opo. At mapanatili natin yung kapayapaan sa bansa. Yan. At pati na yung pagkakaisa natin, hindi tayo magulo. Oho. Merong dapat Malaking- mangyari. Merong dapat na mangyari. Ano, Nelson? Ipapahayag naman natin? Ano bang, doon sa atin ho, mga kababayan, nakasubaybay, nako, pinag-uusapan po namin ni Nelson kanina, ang kalagayan ng ating bansa sa naharap nating mga problema. Tapos Ang daming- matatali tayo sa impeachment complaint na yan, di ba? Oho. At pagkatapos, alam mo, magtatapos na ang taon, naharap tayo sa panibagong taon, Nelson. Na naman. Oo. Haharapin ba natin ang panibagong taon na punong-puno tayo ng intriga sa buhay? Ayun nga. At saka ito nagkakawatak-watak no? Oho. Nagkakahati-hati, nagkakabahagi po ang bansa kapag ka ganitong may mga sigalot sa politika. Yun na nga. Pero bago yan, baka kasi nakalimutan ng iba. Ano ba ang panawagan? Ano po bang opinion ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa mga inihain na impeachment complaint? Ito yung nauna pa lamang, ha? Sige nga po, sariwain natin ang pahayag ng Pangulo, Nelson. Pakinggan po natin. Panoorin natin. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. It's a storm in a teacup. For nothing. Oho. None of this will help improve a single Filipino life. Oho. Ba't natin pag-aaksaya ng panahon, hindi ba? Kaya, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nelson, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dapat po nating unahin ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posible manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi
yung pagkakaisa Oho. at kapayapaan ng bansa. Okay. Ito sariling opinion ko na ito ay meron talaga mga tao kasi na merong ang tawag doon, inferior motive, may ibang motibo eh. Parang ayaw nilang makita, malungkot sila na makita ang bansa ay nagkakaisa eh. Di ba? Pag nakita nila nagkakaisang bansa at na sumusulong, humaharap sa problema, parang ang tawag doon, parang ginigiyagi sa puso nila. Ayaw ko makita ito. Eh hindi po, kami ni Nelson. Naku, ang gusto namin makita ang ating bansa ay nagkakaisa. Di ba? Hinaharap po ang mas malaking problema, hindi po itong impeachment. Totoo yan. Ayan. Ayan, inuulit po namin kami ni Nelson ay tumanggap na po ng mga tagubilin. At ngayon pa lamang, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor ho sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Gaya na pinanood natin, Nelson, ang Pangulong Bongbong pa ay no to impeachment. Bakit po? Dahil po maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng pamahalaan. Alam na alam po ninyo, ang iglesia ay para po sa kapayapaan. Ayaw po natin ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig.